Ang mga nakababagabag na kaisipan ng isang batang Ingles ay patuloy na dumaraan sa kanyang isipan habang siya ay naglalayag patungo sa isang malalayong isla sa South Atlantic upang magtrabaho bilang isang meteorologist. Habang nilulunod siya ng kanyang mga iniisip, lumapit sa kanya si Kapitan Axel at nagsindi ng sigarilyo, sinasabi sa kanya na malapit na sila. Noong Setyembre taong 1914, sa wakas ay dumating sila sa isla kung saan walang bumati sa kanila. Ang lalaki ay ipinadala upang palitan ng isa pang meteorologist na nakatalaga sa isla, ngunit wala namang palatandaan ng sinuman. Sinamahan ng Kapitan Axel ang binatang lalaki upang hanapin ang nakaraang meteorologist upang matiyak na siya ay ligtas. Napadaan sila sa isang parola at kumatok, ngunit walang sumagot. Pinilit buksan ng binatang lalaki ang pinto at natagpuan ang nag-iisang tao sa isla. Si Gruner, ang kasalukuyang tagapag-alaga ng parola, na malamig silang binati. Nang tanungin ni Kapitan Axel tungkol sa dating opisyal ng panahon, sumagot si Gruner na ang taong hinahanap nila ay namatay dahil sa typhus. Tila hindi nababahala si Gruner sa kanilang presensya at naglalakad sa paligid ng hubad, na nag-iirita kay Kapitan Axel. Umalis ang binatang lalaki sa parola. Nang nagpaalam si Kapitan Axel, ang lalaking pinangalan ng friend ay naglakad-lakad sa isla dahil naniniwala siya na ang buhay na naghihintay sa kanya ay katulad ng sa dating opisyal ng panahon. Kailangan niyang manirahan sa kasidan at direksyon ng mga hangin sa loob ng 12 buwan bago siya palitan ng ibang tao. Nang bumalik siya sa kabina upang ayusin ang kanyang mga gamit, natagpuan niya ang talaarawan ng nakaraang meteorologist na naghahayag ng pangalan nito na si Alder. Sa loob, nakakita siya ng mga sketch, isang litrato ng asawa ni Alder, at maging isang guhit ng parola na may mga kakaibang nilalang sa tabi nito. Kinabukasan, nakakita siya ng kakaibang hugis na bilog na gawa sa mga shells at bato. Pagkatapos ay nagtungo siya sa tabi ng dalampasigan dala ang teleskopyo upang simulan ng trabaho, at habang siya ay tumitingin sa pamamagitan ng binoculars, nakita niya ang lalaking hubad na gumagawa ng pag-uunat bilang paghahanda para sa isang mahabang araw ng paggawa ng wala. Nang gabing iyon, habang siya ay nagbabasa, nakarinig siya ng kagasgasan sa labas ng kanyang pinto, na kung saan ay inaakala niyang si Gruner. Gayunpaman, ang mga ingay ay naging mas malakas at malakas na may pangkakalmat at ungol. Pagkatapos, bigla na lamang lumitaw ang kamay ng reptilian sa ilalim ng pinto, na kanyang agad na tinadyakan, na nagpagalit sa hindi kilalang nilalang. Nang makarinig siya ng mas maraming ingay, nagtatago siya sa ilalim ng sahig habang sinusubukan nilang pumasok sa kanyang kabina. Inatake nila ang kanyang lugar, ngunit napansin na walang tao sa loob. Nang tumigil ang mga yapak, tumingin siya sa isang maliit na butas sa pintuan ng sahig, at sumilip din ang nilalang, na dahilan upang tusukin niya ang mata nito ng kutsilyo. Dahil sa takot, ikinulong niya ang kanyang sarili sa kompartamento sa buong gabi. Pumunta siya kay Gruner kinabukasan, nakikiusap na manatili sa kanya sa parola, ngunit tumanggi si Gruner. Determinadong lumaban, bumalik siya sa bahay at gumugol ng buong araw sa pagpapalakas nito at masaya na nakahanap ng ripple sa mga kahon sa kabina. Nararamdaman ng lalaki na handa na siyang lumaban sa mga hindi kilalang halimaw. Dumating ang gabi at ang kawan ng mga halimaw ay nagsimulang lumitaw mula sa kadiliman, unti-unting papalapit sa kabina. Hinanda niya ang kanyang sarili habang pinuputokan niya ang mga nilalang na nagsisikap na pumasok sa lugar. Sa bandang huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magsimula ng sunog dahil may napakarami para mapanindigan. Ang apoy ay nagpapatakbo sa kanila, ngunit ito ay nasusunog ang kabina. Tumakbo siya palayo mula sa kanyang nasusunog na bahay. Sa kabutihang palad, umulan bago tuluyang nasunog ang kabina. Kinabukasan, nakita niya si Gruner na umalis sa parola at palihim na sinundan siya pababa sa mga bato. Nang siya ay malapit ng lusubin si Gruner, inatake siya ng isang asul na nilalang dagat na babae at itinutok niya ang kanyang baril dito. Pinigilan siya ni Gruner na barilin ito sa pamamagitan ng pagpapakita na ito ay vulnerable. Sinamantala ng binatang lalaki ang pagkakataon na mag-alok kay Gruner ng ilan sa kanyang mga supply kapalit ng kanlungan. Pagkatapos ay tinawag ni Gruner ang lalaki na kaibigan para kilalanin siya ng nilalang dagat bilang isa. Ilang sandali pagkatapos, nagtungo sila sa kabina ni Gruner upang kunin ang kanyang mga supply. Napagtanto niya na ang dating opisyal ng panahon ay hindi namatay sa typhus, kundi mula sa mga nilalang dagat. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Gruner na kailangan nilang bumalik sa parola dahil malapit na ang paglubog ng araw at maaaring umatake ang mga nilalang. Itinaas nila ang mga supply sa parola at pagkatapos ng isang mahabang lakad, nawalan ng malay si Gruner. Isang umaga, ginising si friend ng babaeng nilalang dagat na dinidilaan ng kanyang kamay, sinusubukang pagalingin ang kanyang mga paso. Lumalabas na siya ay natutulog sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay natagpuan ni Gruner si friend at nagsagawa ng imbentaryo ng kanilang bala, na ipinaliwanag sa kanya na ang nilalang, na tinawag niyang Palaka,
ay parang aso na hindi iiwan ng kanyang amo anuman ang mangyari kahit gaano siya kalupit. Tinitigan ni Friend ang nilalang, na namangha sa kanyang pag-iral, na nagbibigay sa kanya ng impresyon na siya ay naiiba sa iba. Gayunpaman, nagbabala sa kanya si Gruner na huwag lubos na magtiwala sa kanya, na naniniwala na ang kanyang tahimik at kalmadong personalidad ay nagtatago ng masasamang intensyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Gruner kay Friend ang mas marami pa sa parola at dinala siya sa tuktok. Nagtataka si Friend kung bakit pinili ni Gruner na manatili sa isla nang may pagkakataon siyang umalis. Sinabi sa kanya ni Gruner na hindi na siya babalik sa sibilisadong mundo ngayon na siya ang Panginoon ng kanyang sariling kapalaran. Gayunpaman, sinabi ni Friend kay Gruner na sasakay siya kapag nakita niya ang susunod na barkong dumaan, kung saan ay hinihiling ni Gruner sa kanya ang magandang kapalaran. Noong araw ding iyon, iniisip ni Friend kung paano ang ilang araw ng pagiging nag-iisa ay kamakailan nakapagbago ng kanyang pananaw. Habang inaayos niya ang kanyang mga bagay, nagulat siya sa pagkakaroon ng nilalang. Ngunit pa rin, sinusuri niya ito habang walang malay na kumakain ng kandila. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya ang paggamit ng kandila, tinawag siya ni Gruner, na nag-uutos sa kanya na dalhin ang kanyang rifle. Noong gabing iyon, pinapanood ni Friend si Gruner habang naghahanda siya para sa atake. Tinuruan siya ng mas nakatatandang lalaki kung ano ang gagawin at nagpaputok ng flare gun, na nagmamarka ng simula ng isang mahabang gabi. Sa kabilang banda, habang ang babaeng nilalang ay humihibik sa himpapawid, lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga nilalang dagat at nagsimulang bumaril si Gruner. Gayunpaman, na-overwhelmed si Friend habang nananatili siya sa kanyang posisyon at dahan-daang umatras hanggang sa mawalan siya ng malay. Naiwan si Gruner na mag-isang lumalaban sa nakakagulat na kawan ng mga halimaw na dagat. Kinabukasan, si Gruner ay galit sa hindi pagiging epektibo ni Friend, na nagsasabi sa kanya na kumuha ng tubig sa halip. Kumuha ng tubig si Friend at nang bumalik siya ay nakarinig siya ng pagbugbog at panaghoy sa kwarto ni Gruner at nagulat siya nang makita niya si Gruner na iniipit ang kanyang sarili sa nilalang dagat. Pagkatapos ay umalis siya kaagad. Noong araw ding iyon, nagtanghalian si Gruner at Friend sa hindi komportableng katahimikan. Hindi niya maharap si Gruner dahil nararamdaman niya na nagkasala at hindi komportable siya sa parehong oras. Gayunpaman, binasag ni Gruner ang tensyon habang binabanggit niya ang mesa, na sinasabi kay Friend na mayroon na lang siyang isang huling pagkakataon na natitira. Noong gabing iyon, nakuha ni Gruner ang pansin ng mga nilalang habang kinukuha niya ang flare gun. Nang lumitaw ang mga halimaw, natakot muli si Friend, na dahilan upang ikanda daw ni Gruner si Friend sa labas ng balkonahe, na iniiwanan siya sa kanyang sarili laban sa mga halimaw. Sa kabila ng pagkakarinig ng mga pagbabaril at mga pakiusap sa labas ni Friend, nakatulog si Gruner. Habang sumisilang ang araw, nagulat si Gruner na makitang buhay si Friend, puno ng dugo, na nakatitig sa kanya. Ang mga buwan ay lumipas at ang dalawang lalaki ay napunta sa isang gawain nang umatake ang mga nilalang sa loob ng ilang gabi, na pinipilit silang magbantay. Ang mga araw ay palaging pareho. Ang mga gabi ay nagiging mas mahaba at tanging ang kalikasan lang ang nagpapanatili sa kanila ng katinoan. Nagawang nila na magkasama kung saan ang pang-araw-araw na gawain ni Friend ay ang kumuha ng tubig habang pinapanatili ni Gruner ang kanilang sandata. Isang araw, tinuring ni Friend na ang mga nilalang ay bumabalik sa parola upang bawiin ang babaeng nilalang dagat. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung bakit pinayagan niya ang kanyang lahi na mapatay at kung bakit hindi sila umaatake sa ilang gabi. Hindi alintana ni Gruner kung bakit dumating ang mga nilalang at binabalak na puksain silang lahat. Kalaunan, binisita ni Friend ang kanyang lumang maputlang kabina upang kunin ang ilan sa kanyang mga pag-aari, ngunit natuklasan kung paano nagbago ang kanyang hitsura habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Gugupit niya ang kanyang balbas, na umaasang magkakaroon ng ilang kadahilanan ng kanyang dating sarili. Sa kanyang daan pabalik sa parola, nakasalubong niya ang isang malaking kalansay ng balyina at pinulot ang isang piraso. Gayunman, walang pag-atake noong gabing iyon, na nagpapaniwalang ang mga batas sa pagitan ng away ay kadalasang mas masahol pa sa mga labanan mismo. Gayunpaman, sinasamantala nila ang paghahanda para sa susunod na atake. Habang naglilibot si Friend, nakikita niya ang nilalang at lumalapit sa kanya sa unang pagkakataon. Habang hinahawakan niya ang malamig na balat nito, lumalakas ang kanyang pagkagusto sa kakaibang nilalang at binibigyan siya ng pangalan na Anrise, habang ginagamit siya ni Gruner para sa kanyang mga layunin bilang lingkod at alipin. Isang gabi, inimbitahan ni Gruner si Friend na maglaro ng chess. Habang sila ay naglalaro, ibinabahagi ng binatang lalaki ang kanyang mga obserbasyon at pagtaya sa pag-iral ng mga nilalang dagat. Gayunpaman, tinanong siya ni Gruner na isara ang kanyang bibig at maglaro, na naghihikayat kay Friend na magsagawa ng checkmate. Pagkatapos ay kinuha ni Gruner ang kanyang baril at itinuro sa direksyon ng binatang lalaki habang nakikita niya ang isang nilalang sa likod ng kanyang likod. Lumalabas na ang mga halimaw sa dagat ay nasa atake na.
Tumakbo sila sa mas mataas na punto ng parola habang dumating pa ang mas maraming halimaw. Nakikipaglaban sila gamit ang kanilang mga rifle, ngunit na-overwhelmed dahil ang atake ay sobrang biglaan. Gayunpaman, nagpasya silang umakyat sa lantern pane kung saan nag-iilaw. Sa kasamaang palad, matindi ang pagkakagat kay Gruner sa paa habang tumatakas siya paakyat. Pagkatapos na malak ang kanyang sarili sa loob ng pane, ginugol nila ang gabi doon habang sinusubukan ng mga nilalang na mabot sila sa pamamagitan ng glass partition. Iniisip na ito na ang kanyang katapusan, kumanta si Gruner ng isang trahedyang kanta ng pag-ibig hanggang sa sumikat ang araw at umalis ang mga halimaw. Noong umagang iyon, inaalagaan ni Anne Rice ang nabalukot na paa ni Gruner habang ipinapasok niya ang kanyang dila sa sugat. Hindi sila mabubuhay sa isa pang digmaan dahil nauubos na ang kanilang mga supply, bala, at lakas ng loob. Noong araw ding iyon, napansin ni Friend ang isang barko mula sa malayo habang siya ay gumagala. Kaagad siyang tumakbo sa loob upang kunin ang flare gun, natatakot na walang sino mang kapupuotan. Pinigilan ni Gruner si Friend habang siya ay naghahanda ng putok, na inipin siya sa lupa. Sinubukang protektahan ni Anne Rice si Friend, na nagpagalit kay Gruner, na dahilan upang siya ay lumabas dala ang flare gun. Nararamdaman na naiinis, sumigaw si Friend kay Gruner, na sinasabi sa kanya na natatakot siyang maiwan at lumaban ng mag-isa. Sandaling pagkatapos, nakahanap si Friend ng paraan upang makipag-usap kay Anne Rice sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang bangka na inukit niya mula sa buto, sa pag-asang mauunawaan niya. Pagkatapos, dinala siya ni Anne-Rice sa isang abandonadong bangkang pangsagwan sa pampang malayo sa Parola. Sa Parola, sinabi ng binatang lalaki kay Gruner tungkol sa bangka, ngunit sinabi ni Gruner na alam niya ang tungkol dito, na sinasabi sa kanya na ginamit ito ng isang Portuges na lalaki upang makatakas mula sa pagkawasak ng barko, ngunit pinatay siya ng mga nilalang. Sinabi rin niya na ang kargada ng barko ay naglalaman ng dinamita, ngunit ipinapalagay niya na ang lahat ay nabasa. Samantala, interesado si Friend na sumisid sa pagkawasak ng barko gamit ang isang atmospheric diving suit, ngunit hindi sang-ayon si Gruner, na sinasabi kay Friend na ang kanyang iminumungkahi ay isang misyon ng pagpapakamatay. Isang hapon, pinintahan ng binatang lalaki ang bangkang pangsagwan sa pag-asang gagana ito. Pagkatapos ay nakarinig siya ng pag-alulong mula sa malayo, ngunit nakita niya si Anne-Rice na nasisiyahan sa paglangoy sa malapit. Habang tinatanggal niya ang kanyang mga damit, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya na tila hahalikan siya. Hindi alam ni Friend at Anne-Rice, nanunood si Gruner. Pabalik sa Parola, habang si Friend ay nagbabasa ng libro, binigyan siya ni Gruner ng isang diving suit at nagbago ang kanyang isip matapos makita ang ginawa nila sa pool, na lihim na umaasang si Friend ay mamamatay sa pagtatangka dahil sa pagseselos. Kinabukasan, nag-row sila patungo sa pagkawasak ng barko gamit ang bangka. Ipinaliwanag ng binatang lalaki na ang pagpag ng lubid ay ang kanilang tanging paraan upang makipag-usap, habang si Friend ay nasa ilalim ng tubig, na sinasabi kay Gruner na tatalugin niya ang lubid ng 3 beses kung kailangan niya ng supply ng hangin. Pagkatapos ay isinuot niya ang isang lumang diving suit, hinahanap ang mga lalagyan na may dinamita habang kinokontrol ni Gruner ang lubid ng bangka. Habang nasa ilalim ng tubig, natagpuan ni Friend ang lalagyan at kaagad na ikinonekta ang mga ito upang mahayla ni Gruner ang mga ito mula sa tubig. Nakita ni Friend ang isang batang nilalang dagat na sumisilip sa kanyang damit, na dahilan ng kanyang pagkahulog. Tinatanggal niya ang lubid at nagsimulang mag-alala habang mas maraming nilalang ang nakapalibot sa kanya. Minamasdan lang ni Gruner ang lubid at malapit nang iwan si Friend. Gayunpaman, habang pinalalayan ng binatang lalaki ang kanyang sarili mula sa suit at lumalangoy pataas sa bangka, kaagad siyang tinulungan ni Gruner. Nang bumalik sila sa bahay, kaagad nilang sinuri ang kahon at natuklasan na isang kahon lang sa iba ang naglalaman ng mga eksplosibo na sapat na tuyo upang gamitin. Paparating na ang taglamig. Si Friend at Gruner ay bumuo ng isang plano para akitin ang maraming nilalang hanggat maaari sa Parola bago ay detonate ang nakalagay na dinamita sa pag-asang matakot sila. Gayunpaman, noong gabing iyon, walang umatake. 3 linggo ang lumipas sa isang kisap mata at naiinip na si Gruner habang naghihintay para sa malaking atake. Nakita ni Friend si Gruner na nanigas sa labas, na naghihintay pa rin sa pagkasabik para sa mga nilalang. Tinanong niya na pumasok at ipakita ang detonator pan sumandali. Minsan, si Friend at Gruner ay naghihintay kay Anne-Rice na manghuli para sa kanilang tanghalian. Gayunpaman, nang matuklasan ni Gruner na nagdala siya ng starfish sa halip na isda, sinipa niya siya, na nagbibintang din kay Anne-Rice na sinabi sa kanyang uri ang tungkol sa kanilang plano upang takutin sila. Hinawakan ng galit na lalaki ang damit ni Friend, sinasabi sa kanila na ang kanilang bagong plano ay iiwanan ng pinto na bukas, akitin sila papasok para sa isang pag-ambush. Noong gabing iyon, iniwanan ni Friend ang pinto na bukas habang pinapanood ito.
Kinuha ni Gruner ang mas mataas na lupa, naghahanda para sa pagsabog ng dinamita. Naghintay sila ng ilang oras, at mukhang hindi nila sila aatakihin. Kasunod ng hula ni Friend, kinaladkad ni Gruner si Anne Rice sa tabi niya, pinipilit siyang humilab, ipinapalagay na ito ay makaakit sa mga nilalang. Habang umalis siya upang magsindi ng lampara, inatake si Friend ng isang nilalang dagat sa harap ng pinto. Nakaligtas siya sa kanila, ngunit may mas maraming nilalang na papasok. Nagmadali siyang umakyat sa hagdan habang ipinapaalam kay Gruner na nasa loob na sila ng parola. Umatake ang mga nilalang, ngunit hindi ma-detonate ni Gruner ang mga eksplosibo, na nagdulot kay Friend na tumakbo sa tuktok ng parola at muling ay konekta ang detonator. Nangyari ang isang pagsabog, na pumatay sa maraming nilalang dagat. Nararamdaman na hindi nasisiyahan, pumunta si Gruner para sa pangalawang set ng mga eksplosibo na mas malapit sa parola, na itinatumba si Friend at ang kanyang sarili. Nang magising si Friend kinabukasan, kaagad niyang hinanap si Gruner at ginaisang siya. Natuwa ang binatang lalaki nang kumilos si Gruner at nagsimulang kumanta ng isang kanta, na siya nang sumali sa pagkakataong ito. Sa pagitan nito, mayroong malaking kaguluhan sa paligid ng parola. Gumagamit si Gruner ng sibat upang tapusin ang mga sugatang at namamatay na palaka sa beach. Pagkatapos makita ang isa sa mga patay na nilalang na may kwintas, naniniwala si Friend na ang mga species ay mas sibilisado kaysa sa pagsasalarawan ni Gruner. Kinuha ni Gruner ang pendant at inihagis sa dagat, sa galit na pakiramdam. Nang gabing iyon, habang nanonood sila para sa susunod na atake, narinig ni Friend si Anne Rice at ilang iba pang mga nilalang na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang species. Lumapit sa kanya si Gruner at ipinaliwanag na sinagip niya si Anne Rice bilang isang sanggol na nabitag sa lambat ilang taon na ang nakalipas, naniniwala na may utang siya sa kanya ang kanyang buhay. Nawala si Anne Rice, ngunit tiniyak sa kanya ni Gruner na siya ay babalik ng gumapang tulad ng kanyang palaging ginagawa. Si Friend ay tila nagdadalamhati sa kanilang ginawa, ngunit nanatiling malamig si Gruner at walang pagsisisi sa pagkamatay ng nilalang. Isang umaga, binibilog ni Friend ang mga bato sa buhangin at nilagay ang inukit na buto sa gitna, na umaasang masagip. Sa kabilang banda, naghahanda pa rin si Gruner para sa isang pagsabog upang patuloy na takutin ang mga halimaw, ngunit wala pa ring atake. Kinabukasan, habang natutulog si Gruner, si Friend ay naglilinis ng kalat at natuklasan ng isang larawan ng kasal ng lalaki na may mga salitang pag-ibig na nakasulat ng 3 beses sa likod ng larawan. Nakilala niya na ang babaeng nasa larawan ay pareho sa babae sa tala-arawan, na napagtanto na si Gruner ang dating opisyal ng panahon at na si Gruner ay hindi lubos na nawalan ng pangunawa sa tao. Bilang resulta, binura ni Friend ang kanyang pang-araw na pagbibilang dahil nauunawaan niya na lahat ay nakalimutan, kasama ang mismo ang dahilan para sa kanyang pagbisita upang magtrabaho. Walang trabahong nagawa maliban sa mabuhay. Pagkatapos ay pumunta si Friend sa tabi ng dalampasigan at tinanggal ang inukit na bangka nang makita niya ang isang batang nilalang dagat na bigla siyang lumapit. Sa likod ng bata ay si Anne Rice, na mas tila kumpiyansa at mas matapang kasama ang kanyang mga tropa. Napansin ni Friend na gusto nilang isang tigil putukan, ngunit hindi si Gruner at gusto lang niyang ibalik si Anne Rice, ngunit tumanggi siya. Paulit-ulit niyang inuulit na walang umaalis kay Gruner habang siya ay bumabalik sa parola. Biglang nagpaputok si Gruner ng isang flare sa maliit na nilalang, na lubhang tinamaan ito sa dibdib. Tinitingnan ni Anne Rice si Friend nang may pag-aalinlangan at pagkadismaya, iniwan siyang nag-iisa habang patuloy na nagpapaputok si Gruner sa kanila. Hinabol siya ni Friend at matapos ang isang pakikipaglaban, itinapon niya si Gruner sa lupa at sinaksak ang kanyang binti. Sa matinding galit, tumayo si Gruner at nakakuha ng lamang at sinubukang patayin siya gamit ang palakol, ngunit tinawag siya ni Friend sa kanyang tunay na pangalan, sinasabi sa kanya na hindi siya isang mamamatay tao. Tumigil si Gruner, binitawan ang kanyang palakol, at binigkas ang salitang pag-ibig na tila nababalik sa kanyang dating sarili. Lumabas siya at tumingin sa mabituing langit. At habang kinukulong ni Friend ang kanyang sarili, pinalibutan at pinatay si Gruner ng mga nilalang sa dagat. Ilang buwan ang nakalipas, dumating ang susunod na barko na magdala ng kapalit ni Friend. Maling tinawag siya ng kapitan bilang Gruner. Sa harap ng nakakagulat na kalagayan, hindi na niya ito itinama. Iniwan ni Gruner kay Friend ang hindi matitinag na pamana ng paglalaan ng kanyang lugar. Pinanatili ng binatang lalaki ang kanyang tungkulin, na iniisip na ito ang kapayapaang hinahanap niya. Ang bagong Gruner ay nakatayo sa balkonahe na nakatitig sa ilang bangka habang si Anne Rice ay tumakbo papunta sa dagat kung saan siya malayang lumalangoy mula sa isang impyerno patungo sa isa pa. Maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli!